Hindi mo akalain na sa isang liblib na baryo, sa pusod ng kagubatan ng Visayas, may kwento palang bumalot sa takot, hiwaga, at isang kakaibang pag-ibig. Kwentong matagal nang binubulong ng hangin tuwing hating gabi, sinasambit ng matatanda habang nakatitig sa buwan. Ito ang kwento ng isang nilalang na hindi dapat umiibig, at ng isang dalagang may kakayahang magpagaling ng kahit anong karamdaman, ngunit di niya kayang pagalingin ang sariling puso. Ang dalaga ay si Aling Lira, isang batang manggagamot na minana ang kaalaman sa halamang gamot at dasal mula sa kanyang yumaong lola. Hindi siya karaniwang hilot, pinupuntahan siya ng mga tao mula sa malalayong baryo dahil sa kanyang himalang paghilom. Tahimik ang buhay niya, puno ng pagtulong at pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng iba. Ngunit isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, may sugatang lalaki na kumatok sa kanyang kubo. Hindi ito nagsalita, pero sa mga mata pa lang nito, alam ni Lira na hindi ito ordinaryong nilalang. Pinapasok niya ito at ginamot, kahit pa may nararamdaman siyang kakaiba, parang malamig ang presensya nito, at parang may dumadaloy na di maipaliwanag na takot sa hangin. Subalit hindi rin maikakaila ang lungkot sa mga mata ng lalaki. Araw-araw, habang nagpapagaling siya, unti-unti siyang napapalapit sa kanya. Tinawag niya itong Elias dahil hindi ito kailanman nagpakilala. Tahimik ito, palaging nakatingin sa malayo, at gabi lang lumalabas para maglakad sa gubat. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Lira ang mga pagbabago. May mga alagang hayop sa baryo na biglang nawawala. May mga bangkay ng hayop na natatagpuan sa gilid ng ilog, wala ng dugo. At tuwing kabilugan ng buwan, tila may kung anong ingay sa labas ng kanyang bahay, mga yapak na mabibigat, hingal na malalim, at minsan, tila sigaw ng isang nilalang na hindi tao. Hanggang isang gabi, nakita ni Lira si Elias na basang-basa ng ulan, nanginginig, at may dugo sa kanyang mga kamay. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Lira. Tila gusto niyang magsalita, ngunit napipigilan. Nang tanungin siya ng dalaga kung anong nangyari, isa lang ang sagot niya, umalis ka na. Hindi mo ako dapat inalagaan. Pero hindi basta bumibitaw si Lira. Kahit may takot, mas nangingibabaw ang awa, at ang damdaming hindi niya inaasahang mararamdaman para sa isang nilalang na gaya ni Elias. Ngunit sino nga ba talaga siya? Tao ba siyang may madilim na lihim, o isang ang aswang na nagtatago sa anyo ng tao? At sa susunod na bahagi ng ating kwento, malalaman natin kung ano ang tunay na katauhan ni Elias, at kung kayang talunin ng pag-ibig ang uhaw sa dugo ng isang nilalang na isinumpa ng gabi. Mula ng gabing iyon, hindi na muling nakita ni Lira si Elias. Wala na siyang iniwan kundi ang ilang patak ng dugo sa sahig, isang lumang kwintas na gawa sa kahoy, at isang malamig na hangin na parang bumalot sa buong bahay. Hindi na siya nakatulog ng maayos. Kahit sinusubukan niyang ipagpatuloy ang panggagamot sa mga tao sa baryo, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Parang may kulang. Parang may iniwang sugat si Elias na hindi kayang pagalingin ng kahit anong halamang gamot. Lumipas ang mga araw, at lalo lamang dumami ang misteryosong mga pangyayari. May mga kwento na ang mga tao sa baryo, may batang nakita raw ang anino ng isang malaking nilalang na lumilipad sa gabi. May matandang babae na nagising sa gitna ng gabi at nasulyapan ang isang pares ng pulang mata sa labas ng bintana. Ang ilan ay nag-umpisang maghinala na muling bumalik ang aswang sa kanilang lugar. Ngunit si Lira, tahimik lang. Hindi niya kayang sabihin sa iba ang tungkol kay Elias. Hindi niya rin alam kung dapat ba siyang matakot o umasa na babalik ito. Isang araw, bumisita sa kanya si Mang Densyo, ang pinakamatandang albularyo sa kabilang baryo. Nagdala ito ng mga tuyong dahon, ugat, at isang babala, may nilalang sa paligid mo, Hija. Isa sa mga itinakwil ng langit.
Pero kakaiba siya. May mga espiritu sa gubat na nagsasabing lumalaban siya sa kanyang sarili. Tiningnan ni Lyra si Mang Densyo, at sa loob-loob niya, alam niyang si Elias ang tinutukoy nito. Dito nagsimulang maghukay si Lyra sa mga lumang tala ng kanyang lola, mga sulat, kwento, at dasal na hindi pa niya nababasa. Natagpuan niya ang isang lihim na tala, tungkol sa isang uri ng aswang na sumumpa sa sarili na hindi papatayin ang tao, ngunit may kapalit, isang mabagal na pagkasira ng sarili. Hindi ito basta kwento lang. Tila may koneksyon ito kay Elias. Mas lalong naging mabigat sa puso ni Lyra ang katotohanang unti-unti nang bumubuka sa kanya. Kung totoo ngang si Elias ay isa sa mga nilalang na ito, paano niya siya tutulungan? At higit sa lahat, bakit siya pumunta sa kanya? Anong dahilan at inilapit siya sa isang manggagamot? Sa puso ba ni Elias, may pag-asa pa siyang maging tao? Sa dilim ng kagubatan, may mga matang nakamasid. At habang lumalalim ang gabi, may isang nilalang na unti-unting lumalapit muli sa tahanan ni Lyra, at dala nito ang lihim na kayang baguhin ang kanyang buhay magpakailanman. Muling bumalik ang katahimikan sa paligid ng kubo ni Lyra, pero hindi iyon panatag na katahimikan. Parang bago ang bagyo, mabigat sa hangin, malamig sa balat, at puno ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Mula nang mabalitaan niya ang sinabi ni Mang Densyo, at matagpuan ang lumang tala ng kanyang lola, hindi na siya mapakali. Gabi-gabi, binabantayan niya ang paligid ng kanyang bahay, naglalagay ng mga halamang panlaban sa masasamang espiritu, at binubulong ang mga dasal na minsan lang niyang ginagamit. Ngunit hindi lang takot ang bumabalot sa kanya. May halong pangungulila. Isang bahagi ng puso niya ang umaasang muling lilitaw si Elias, kahit pa ang pag-asa na yon ay sinusundan ng kaba. At isang gabi, habang inihahanda niya ang mga halamang gamot para sa isang buntis na pasyente, may mahinang katok sa pintuan. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang isang kutsilyong bakal na pamana pa ng kanyang lola. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Elias, basang-basa, maputla, at may sugat sa braso na tila hindi gawa ng tao. Hindi agad nagsalita si Elias. Pero nang makita niyang hindi siya isinara ni Lyra ng pinto, unti-unti siyang pumasok. Sa loob, muling bumalik ang tensyon. Tahimik silang nagkatinginan hanggang sa marahang sinabi ni Elias, may sumusunod sakin. Isa sa amin pero hindi katulad ko. Napakunot ang noo ni Lyra. Ibig bang sabihin, may ibang aswang sa paligid? Isa na hindi gaya ni Elias, isang tunay na halimaw. Habang ginagamot ni Lyra ang kanyang sugat, nagkwento si Elias. Noon pa man, may mga nilalang na tumalikod sa pagkaaswang. Piniling umiwas sa dugo, sa halip ay naninirahan sa mga gubat, ilog, at bundok, malayo sa tao. Isa siya sa kanila. Ngunit may isa sa kanilang grupo, isang dating kaibigan, na bumalik sa madilim na daan. Ngayoy hinahabol siya, itinuturing na traitor. At higit sa lahat, may alam itong sekreto na hindi pa niya kayang sabihin kay Lyra. Habang isinusulat ni Lyra ang mga sinabi ni Elias sa kanyang talaan, naramdaman niya ang biglang pagbabago ng hangin. May mabigat na presensya sa labas. Mga yapak. Mabibigat. Paikot-ikot sa kubo. Nang tingnan nila sa bintana, may isang lalaking nakaitim, hindi kita ang mukha, pero alam nilang hindi ito basta tao. Sa likod nito, may mga patay na ibon na nakasabit sa tali. Simbolo ng banta, ayon sa lumang paniniwala, isang babala. Kinabukasan, nagdesisyon si Lyra na pumunta sa matandang guro ng kanyang lola, isang babaylan na naninirahan sa ilalim ng talon. Doon niya nais malaman ang totoo tungkol sa tala, kay Elias, at sa aninong sumusunod sa kanila. Ngunit bago siya umalis, may liham na naiwan sa kanyang lamesa.
Isang sulat na hindi niya alam kung paano napunta roon. Nakasulat lang sa simpleng sulat kamay, kapag pinili mong mahalin ang nilalang ng dilim, handa ka bang mawala ang liwanag? Habang binabagtas ni Lyra ang makapal na gubat papunta sa babaylan, hindi niya alam na may mga matang muli na namang sumusunod sa kanya, at may mga lihim na maaaring ikasira hindi lang ng puso niya, kundi ng buong baryo. Habang binabaybay ni Lyra ang makitid at madamong daan papunta sa talon, ramdam niya ang malamig na ihip ng hangin na parang bulong ng kagubatan. Ang mga dahon ay tila may sariling buhay, gumagalaw kahit walang hangin, at ang mga ibong dati masigla ay ngayon ay tahimik na tila natakot sa kung anuman ang nararamdaman nilang paparating. Sa bawat hakbang ni Lyra, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Alam niyang ang mga sagot na hahanapin niya ay maaaring magbago ng takbo ng kanyang buong buhay. Pagdating sa ilalim ng talon, tumambad sa kanya ang isang lumang kubo na natatakpan ng mga ugat at lumot. Doon nakatira si Lola Bining, ang babaylan na kilala sa buong rehiyon bilang tagapag-ingat ng sinaunang kaalaman. Matanda na ito, ngunit matalim pa rin ang mga mata, at para bang nakita na niya ang lahat ng kasamaan ng mundo. Nararamdaman ko na ang kadiliman, Hija, bungad ni Lola Bining. Hindi lang isa ang nilalang na bumabagabag sa iyo, dalawa sila, magkaiba ang layunin, pero pareho ang pinanggalingan. Ipinakita ni Lyra ang kwintas ni Elias, pati na ang lumang tala mula sa kanyang lola. Tahimik na tiningnan iyon ni Lola Bining, saka mahigpit ang tinig na nagsabi, ang kwintas na yan ay ginamit para itali ang isang sumpa, sumpang dapat ay hindi na sana nabuhay muli. Napatigil si Lyra. Ang buong akala niya'y si Elias ay tumatakbo mula sa kasamaan. Pero posible bang siya rin ay bahagi ng isang sinaunang sumpa na muling nagising? Habang nag-uusap sila, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng baryo. Isang malalim, halinhinang ungol na hindi mo matutukoy kung tao o hayop. Napatakbo si Lyra pabalik, ngunit pinigilan siya ni Lola Bining. Kung babalik ka ngayong gabi, baka hindi ka na makabalik. Pero kung hindi ka babalik, maaaring may mawala sa iyo habang wala ka. Sa kagustuhang malaman ang katotohanan, bumalik si Lyra sa kanyang kubo. Ngunit pagdating niya, gulo na ang lahat. Wasak ang pinto, nagkalat ang mga kagamitan, at sa gitna ng kanyang sala ay isang marka sa lupa, hugis mata, at kulay pula ang guhit. At sa dingding, may mga salitang tila kinayod gamit ang kuko, hindi ikaw ang pinili. Habang lumalalim ang gabi, at lumalakas ang ulan, alam ni Lyra na ang paghaharap ay malapit na. Ang tanong lang, kanino siya dapat maniwala? Sa nilalang na minahal niya, o sa aninong nagbabantang lamunin ang lahat ng alam niyang totoo? Nanlalamig ang buong katawan ni Lyra habang nakatitig sa mga salitang kinayod sa dingding ng kanyang bahay, hindi ikaw ang pinili. Parang may humigpit sa kanyang dibdib. Sino ang nagsulat nito? At anong ibig sabihin? Sa paligid, ramdam niya ang presensya ng isang bagay na hindi niya makita. Tahimik ang paligid, pero hindi ito katahimikan ng kapayapaan, ito ay katahimikan bago ang unos. Bigla niyang naalala ang kwintas ni Elias. Hinugot niya ito mula sa kanyang bulsa at muling tiningnan. Ngayon lang niya napansin na may nakaukit sa kahoy na tagiliran nito, mga simbolo na hindi niya maintindihan, pero parang kilala ng kanyang laman. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at muling tumakbo papunta sa kubo ni Lola Bining. Ngunit habang naglalakad siya sa gubat, may narinig siyang yapak sa likuran niya, mabilis, mabigat, at palapit. Tumigil siya at lumingon pero wala siyang nakita. Paglingon niya sa unahan, naroon si Elias. Mukhang sugatan nito, mas maputla kaysa dati, at punong-puno ng takot ang mga mata. Lyra, hindi ako ang gumawa noon.
Pero may kailangan kang malaman, hindi pa man siya tapos magsalita. Biglang lumitaw mula sa likod ng mga puno ang isang nilalang na halos hindi na makilalang tao. Balot ito ng itim na balahibo, ang mga matay mapupula, at ang bibig ay may matutulis na ngipin. Tumalon ito papunta kay Elias, at sa isang iglap, nagsimula ang isang mabangis na labanan sa harap mismo ni Lira. Sa gulat at takot, napaatras si Lira. Habang nag-aaway ang dalawang nilalang sa gitna ng kagubatan, biglang nagliwanag ang kwintas na hawak niya. Isang malakas na tunog ang lumabas dito, parang kampanang tinig mula sa kalangitan. Tumigil sa paggalaw ang dalawang nilalang. Napatingin pareho kay Lira. Tila may kinikilala ang kwintas, at hindi si Elias ang pinipili nito. Biglang sumigaw ang halimaw, siya ang tagapagmana. Siya ang tagapuksa. Nagtaka si Lira. Tagapagmana. Tagapuksa. Nagsimula na bang magbago ang kwento? Hindi na lang ba ito tungkol sa isang aswang at sa kanyang pagmamahal? May papel ba talaga siya na hindi niya alam, isang lihim na matagal nang inilihim ng kanyang pamilya? Habang tuluyan nang nawawala sa dilim ang halimaw, sugatang iniwan si Elias sa lupa, hindi na mapakali ang isipan ni Lira. Umuugong sa kanyang tainga ang sinabi ng nilalang. Bumalik siya kay Lola Bining, dala ang kwintas, at ibinulalas ang mga pangyayari. Tahimik si Lola Bining habang hawak ang kwintas, sa kamarahang nagsabi, hindi mo na dapat suotin yan. Dahil kapag suot mo na, hindi mo na maiiwasan ang kapalarang nakaukit sa dugo mo. Nanlamig si Lira. Dahil noon lang niya napagtanto, ang totoong panganib ay hindi lang si Elias, hindi lang ang nilalang na sumusunod sa kanila. Kundi ang katotohanang baka siya mismo ang kinatatakutan ng lahat. Umuulan ng malakas nang magpasya si Lira na suotin ang kwintas. Ramdam niya ang init nito sa kanyang balat, parang may umuusbong na enerhiya mula sa mismong puso niya. Sa gabing iyon, habang kumikidlat sa langit, muling bumalik ang nilalang, mas malaki, mas mabangis, at mayong tila desperado. Sumunod si Elias, sugatan pa rin, ngunit matatag ang paninindigan. Hindi na kita kayang protektahan, Lira, anya. Kailangan mong tapusin ang sinimulan ng lahi mo. Mula sa paligid ng gubat, nagsilabasan ang mga aninong nilalang, mga nilalang na minsan ay tao rin, pero sinira ng kasakiman sa dugo. Lahat sila'y tumitigil sa paggalaw kapag tumingin kay Lira. Tila may kinikilala silang otoridad. Ikaw ang tagapagmana ng huling babaylan na nagtataglay ng panloob na liwanag, ani ng pinuno ng mga halimaw. Ikaw lang ang makakapuksa sa amin, o. Ikaw rin ang maaaring mamuno. Dito pumutok ang sagot na matagal nang kinikimkim sa puso ni Lira. Hindi si Elias ang sentro ng kwento, siya. Ang dugo ng kanyang lola, ang mga dasal at alitaptap sa kanyang katawan, ang kakayahang kilalanin ang dilim at labanan ito. Sa isang huling hakbang ng tapang, inilabas ni Lira ang lumang tala, itinapat sa kwintas, at binigkas ang dasal na matagal nang nakasulat doon, dasal ng pagpili. Isa lang ang kailangan niyang piliin, itaboy ang dilim o yakapin ito. Sa huling sigaw, sumabog ang liwanag mula sa katawan ni Lira. Ang mga nilalang ay napaatras, napahiyaw, at sa isang iglap, nawala sila sa paligid. Nahulog si Elias sa lupa, humihingal, hawak ang kanyang dibdib. Ngunit hindi siya naglaho. Siya lang ang natira. Lira lumapit, lumuhod sa tabi niya. Buhay ka pa, bulong niya. Ngunit habang niyayakap niya si Elias, may isang mabigat na katotohanang bumalot sa hangin. Lira, mahinang sabi ni Elias, pinili mo ang liwanag. Pero may kapalit. Sa likod niya, sa anino ng kagubatan, may lumalapit na pamilyar na figura, si Lola Bining, ngunit mas bata, mas matikas, at tila wala ng alaala kung sino si Lira.
Ang huling sumpa ay hindi ang pagkawala ng mga halimaw kundi ang pagkawala ng lahat ng nakaraan. Ang pagpili ng liwanag ay nangangahulugang pagbura sa anino, at kasama roon ang lahat ng naging bahagi ng dilim, maging ang alaala ng pag-ibig ni Elias. Nakatingin lang si Lyra sa kanya, habang dahan-dahang nawawala ang emosyon sa mga mata ng taong minsang minahal niya. Tahimik ang paligid matapos ang liwanag na sumakop sa kabubatan. Wala nang ungol, wala nang yapak, at ang ulan ay dahan-dahang tumigil. Si Lyra, nakaluhod pa rin sa tabi ni Elias, ay ngayon ay tulalang nakatitig sa kanya. Alam niyang buhay ito, pero wala na ang koneksyon nila, wala na ang damdaming minsang bumuo sa pagitan nila. Isa na lang itong aninong nagkatawang tao, isang nilalang na pinawalan sa dilim, pero hindi na muling magbabalik sa liwanag ng kanilang pagmamahalan. Tumayo si Lyra at dahan-dahang lumayo, hawak pa rin ang kwintas na ngayoy malamig na at walang ningning. Balik siya sa kubo ni Lola Bining, pero wala na ito roon. Wala na rin ang lumang tala, at tila lahat ng bakas ng lumang panahon ay binura na. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, naramdaman ni Lyra ang isang bagong lakas sa kanyang dibdib. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ng liwanag, isang manggagamot na hindi lang gumagaling ng sugat ng katawan, kundi pati ng kaluluwa. Sa sumunod na mga linggo, bumalik ang kapayapaan sa baryo. Ang mga hayop ay muling nagpakita, ang hangin ay naging preskong muli, at ang mga tao ay hindi na nakakaramdam ng malamig na presensyang bumabalot sa gabi. Ngunit si Lyra ay nanatiling tahimik. Tuwing gabi, tinitignan niya ang langit at iniisip kung nasaan na si Elias, hindi ang nilalang na minahal niya, kundi ang alaala ng pagmamahal na nagpabago sa kanya. Sa kanyang talaan, isinulat niya ang lahat, ang tungkol sa aswang na tinangkang tumalikod sa dilim, ang tungkol sa halimaw na nagbalik sa kasakiman, at ang tungkol sa isang dalagang manggagamot na piniling yakapin ang liwanag kahit alam niyang may kapalit. Isang kwento ng pag-ibig na hindi nakamit, ng katotohanang masakit tanggapin, at ng kapangyarihang nakaugat sa pag-unawa at sakripisyo. At habang isinasara niya ang huling pahina ng tala, may dumaan na malamig na hangin. Maaaring wala na si Elias, o ang aswang na minahal niya, pero ang alaala nito ay mananatili sa kwento. Kwento ng isang nilalang ng dilim na minsang pinaibig ng isang dalagang manggagamot, isang kwentong aswang na totoo, mahapdi, at humubog sa bagong liwanag ng isang buong lahi.